A very wonderful day to all of us, this Bradness. Today, pag-aaralan naman natin ay ang mabuhay bilang mga anak ng liwanag. Ito ay bahagi ng ang anino ng nakatagong bahagi ng ating sarili, part 2. Madalas natin napapag-usapan ang mabubuting bahagi at nais nating hindi pansinin at kalimutan ang mga masasamang bahagi tulad ng anumang lunsod na ginagawa ito para sa kapakanan ng politiko. Pinag-uusapan lamang ang umaasensong lunsod at huwag ang naghihirap na bahagi ng lunsod. Napag-usapan natin to sa nakaraang lecture. Parehong uri ng idea na ginagawa natin para sa ating sariling psikolohiya. Tulad ito ng habang nagmamaneho ka sa isang lunsod at ikaw ay may kamalayan kung nasaan tayo sa mga oras na yon. Alam mo kung saan ka nakatira. Alam mo ikaw ay nagtatrabaho o naglalakbay. Dapat alam natin kung anong bahagi ng ating psikolohiyal na lunsod ang meron tayo sa anumang oras. Kung meron tayong pagkilos, pag-iisip, emosyon, kagustuhan, saan ito nagmumula? Galing ba ito sa magandang parte ng lunsod kagaya ng kamalayan? Galing ba ito sa kalooban ng mas maliit na mataas na antas ng ating sarili? O nagmumula ito sa masamang mahirap na lunsod na kung saan kumakatawan sa mga paniniwala sa ating psikolohiyal na kalaliman? Yan ang mga bagay na dapat nating tanungin sa ating sarili. Halimbawa, tayo ay nasa syudad ng magandang pangalan, tahimik at ligtas. Nararamdaman natin na tayo ay komportable sa lugar na ito. Kapag tayo ay may pagkilos o naiisip ng mga bagay na dapat magkaroon ng kamalayan kung saan ito nanggagaling, madalas nanggagaling ito sa ating kamalayan o kung saan at sa anong punto ng ating psikolohiyal na lunsod nanggagaling ang naiisip natin. Ito ba ay karaniwang nagmumula sa ating kamalayan o galing ito sa paniniwala ng ating sarili? At kung nagmula ito sa paniniwala sa ating sarili, saang uri ng paniniwala sa ating sarili nagmumula ito? Ito ba ang paniniwala sa ating sarili na meron tayong kamalayan o nagmumula ba ito sa mas malalim at mas nakatagong antas ng ating psikolohiyal? Ang nakatagong bahagi ng ating sarili ay mahalaga dahil dito matatagpuan natin ang pinagmulan sa ating mga pagkakamali sa maraming mga bagay na ginagawa natin. Karamihan ng ating naiisip, aksyon, at mga paraan ay pinakikita ng iba't ibang mga paniniwala sa ating sarili ay nagmumula sa mga nakatagong bahagi sa ating sarili kung kaya't ito ay nakakalitong bagay para isipin. Dito sa Roma 12, pamumuhay Kristiyano. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makikiayon sa takbo ng bundong ito. Salipayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandang loob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan.
Kung ang ating kaloob o gifts ay pagsasalita ng paghayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ng ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kalooban sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kalooban sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigayan yung kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pagmamuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigan ng mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba pang higit sa pagpapahalaga niya sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangi sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ang masama ang masama. Sikapin ninyong mabuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubay ninyo sa inyo sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ngayon merong lugar sa ating psikolohiya na hindi nakikita tulad ng isang bahagi ng buwan, bagamat karamihan ng mga hindi mapigilang bagay na ginagawa natin para sa ating kinakaugalian ay nagmumula sa nakatagong aspetong ito. Ito ay isang bagay na alam ng mga psikoloho o psychologist. Kahit kung pupunta sa isang psikoloho, tatanungin ka nila tungkol sa iyong pagkabata, tungkol sa iyong mga pangarap at saloobin, sapagkat kapag nakilala kanila, sinimulan nilang kapain ang nasa loob na iyong nakatagong kaisipan. Madalas dito nila mahahanap ang ugat ng mga bagay tulad ng depresyon, hindi pagkakatulog, iba't ibang uri ng pagkabalisa at ng mga bagay na tulad nito. Ang ugat ng iba't ibang pag-uugali na kasama ng ating intelektual na estado o emosyonal na estado at kuminsan ay pisikal na manifestasyon ay matatagpuan sa ating kamalayan o kaisipan. Alam natin na may mga karamdamang pisikal ng katawan, lalo na ang may kinalaman sa panunaw o mga hindi matunawan ay maring nauugnay sa iba't ibang saloobin kagaya ng takot, phobias, o na maring maging dahilan ng iba't ibang mga pisikal na karamdaman. Kung ikaw ay nasa maling estado ng emosyonal at mental na pag-iisip, literal na ikaw ay magkakasakit. Narinig na natin yon noon pa man. Isipin mo lang na ikaw ay kinakabahan. Ito ay magdudulot ng pagbabago sa iyong katawan. Ang iyong puso ay bumibilis. Magsisimula kang pagpawisan ng labis. Merong lahat ng uri ng mga kemikal na biglang dumadaloy sa iyong dugo, katulad ng adrenaline at iba pa. Kaya lahat mula sa ating pisikal na kalusugan hanggang sa ating mga iniisip at maging sa ating emosyon ay maaaring maapektuhan ng kung ano ang nangyayari sa nakatagong bahagi ng ating psikolohiya. Ang problema ay wala tayong idea kung ano talaga nangyayari, kagaya sa mga nakatagong silid ng hotel na ating nabanggit. Hindi natin talaga makita at wala tayong idea kung ano ang mga motibo at kagustuhang nagaganap. Dahil dito, ito ang nagiging nakatagong bahagi ng ating sarili na nagiging mga kadahilanan kung bakit hindi natin wastong naiuugnay hindi lamang ang ating sarili, ngunit pati na rin ang sa ating kapwa-tao.
marami tayong nakikitang kaguluhan sa iba't ibang relasyon mula sa lipunan bilang isang buong sangkatauhan. Maging sa pagkikipagkapwa-tao natin sa ating kaibigan, pamilya at katrabaho, ito ang dahilan kung bakit mali natin naiuugnay sa kanila ang kaguluhan. Matatagpuan natin ang kadahilanan ito sa nakatagong aspeto ng ating psikolohiya. Hindi rin natin nagagawa makipag-ugnay at tunay na maunawaan ang ating sarili. Kaya paano natin maunawaan ang ibang tao kung talagang wala tayong idea kung ano nangyayari sa ating psikolohiya? Paano natin maunawaan kung ano nangyayari sa psikolohiya ng ibang tao kung tayo mismo ay may magulong pananaw sa kung sino tayo? Paano natin malalaman ang sa iba? Ang problema ay hindi natin ginagawang alaming mabuti ang ating sarili. Tayo lamang ay naghahaka-haka, kumikilos at tumutugon sa iba't ibang mga sitwasyon na tayo ay nasasangkot. Kaya tingnan natin ang konsepto ng buwarang imahe ng ating sarili na ating nilikha. Isang larawan ng ating sarili na perpektong idinisenyo. Ang imaheng inilagay natin ang ating sarili sa isang pedestal at karaniwang hindi natin kinikilala ang ating mga depekto. Kung kikilalanin natin ang ating mga depekto, kadalasan tayo ay nagdadahilan. Lagi natin binibigyan ng rason kung bakit tayo nagagalit. Maring isisi natin sa iba, sa sitwasyon, o dahil may sumingit sa ating habang tayo nagmamaneho sa ating sasakyan, o dahil may pangyayari na nangangahulugang kailangan mo magalit. Dito ang payo ng Biblia sa Efeso sa 4, namumuhay bilang mga anak ng liwanag. Kaya nga sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na huwag na kayong mamuhay tulad ng ibang mga hintil na namuhay sa kanilang pag-iisip na walang kabuluhan. Ang kanilang pangunawa ay nadidimlan, mga napahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sa kanilang kawalan ng pakiramdam, ay sinuko nila ang kanilang mga sarili sa kahalayan upang magawa nila ang lahat ng karumihan na may kasakaman. Ngunit hindi sa ganung paraan kayo natuto patungkol kay Kristo. Totoong narinig ninyo siya at tiniruan niya kayo ayon sa katotohanan na kay Kristo. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao ayon sa dating pamumuhay na sinisira ayon sa mapandayang pagnanasa. Magpanibago kayong muli sa espiritu ng inyong kaisipan at isuot ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at totoong kabanalan. Kaya nga, sa paghubad ninyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan ng bawat isa sa kanyang kapwa sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Magalit kayo at huwag kayong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw sa inyong pagkapuot. Huwag din ninyong bigyan ng puwang ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw, salip ay magpagal siya. Dapat niyang gamitin ang kanyang mga kamay sa paggawa ng mabuti upang siya ay makapagbahagi sa nangangailangan. Huwag ninyong pabayaang mamutawi sa inyong mga bibig ang anumang bulok na salita. Subalit, kung meron man, ay mamutawi yung mabuti na kagamit-gamit sa ikatitibay upang ito ay makapagbigay biyaya sa nakikinig. Huwag ninyong pigatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay natatakang kayo para sa araw ng katubusan. Alisin ninyo lahat ng sama ng loob, galit, puot, sigawan, panlalait, lahat ng uri ng masamang hangarin. Maging mabait kayo sa isa't isa, mabagin, nagpapatawaran sa isa't isa kung paano pinatawag kayo ng Diyos kay Kristo. Sa Korinto, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin ngunit hindi kami nalulupi. Kung minsan nababagabag ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami ngunit hindi pinababayaan.
napapatumba kami, ngunit hindi lubusan na ilulugmok. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya kung nakakatagpo tayo ng mga tao na gumagawa ng bagay tulad ng pag-inom na sobrang alkohol o alak, paninigarilyo o isang malapit na kaibigan na sa matagal na panahon ay sinusubukang tumigil sa paninigarilyo pero naninigarilyo uli, maaaring sabihin natin na akala ko ba huminto ka na sa paninigarilyo, nulit magdadahilan siya na kasi ang aking lolo ay namatay kaya malungkot ako at ito ay naging masakit para sa akin kaya't muli ako nanigarilyo. Ito ang mga bagay na pinangangatwiranan dahil wala kang pagpipilian kundi gawin ang aksyon ito dahil sa mga pangyayari. Kung ako'y nanininggirilyo sapagkat ito ay isang simple reaksyon lamang at ako'y walang pagpipilian, wala na sa aking mga kamay mga ito. May posibilidad tayong gawin iyon mula sa isang panig ng ating buhay galing sa kabilang panig. Madalas ginagawa natin ang mga tuwiran sa lahat ng oras. Pero patuloy nating inilalagay ang ating sarili sa pedestal. Hindi natin kinikilala ang ating mga depekto. Madali tayong mga tuwiran para sa ating sarili, pero hindi natin matiisitahin kapag ibang tao naman ang nangangatwiran at gumagawa ng mali. Madali natin palusutin ang ibang mga maling bagay na ating ginagawa at pinangangatwiranan. Naayos lang yun, pero kapag ibang tao na ang gumawa nito, hindi natin kayang tiisin. Kahit isang minuto, maging mula ito sa isang kaibigan, kapamilya o katrabaho, tayo ay mapagkunwari at itinatago natin ang ating mga kakulangan, isang uri ng self-preservation at minsan hindi rin natin namamalayan ito. Mas nais natin pagtakpan ang mga ito upang mapreserba natin ang ating mga sarili na parang self-defense mechanism, katulad sa paniniwala at belief sa ating sarili na nagtutulungang itago ang isa't isa. Ito ay isa sa mga bagay na talagang nagpapahirap upang mas malaman natin kung sino talaga tayo. Kapag ang linya ng kamalayan o diwa ay nagliliwanag, ang ating nakatagong bahagi ay nababawasan ng maling imahe ng ating sarili na parang alikabok at nadidiscover natin ang tunay nating sarili. Natutuklasan kung sino talaga tayo at yun ay malaking aspeto sa ating pinag-aaralan. Kailangan natin maging handa na alisin ang maling imaheng iyon dahil kung hindi natin makikita ang tama sa ating sarili at kung gayon mali din ang magiging pangunawa natin sa mundo na nakapaligid sa atin. Ito ay isang bagay na mahirap gawin at maraming tao hindi handang gawin iyon na talagang lumakad sa landas na ito. Kailangan tumingin sa salamin at maging handa upang talagang tanggapin ang refleksyong bumabalik at yung nakikita. Maraming mga tao ang hindi nais itong gawin at mas gusto nila na itago na lang lahat ng mga bagay na yon. Mas madaling isipin na ang lahat ng ating ginagawa ay perpekto at patuloy na mga tuwiran. Maaari mong gawin iyon ng walang hanggan, ngunit nangangailangan ng tiyak na lakas at kagustuhan upang sabihin mo sa sarili mo na hindi ka perpekto. Bumalik ka sa konsepto ng Biblia na nagsasabing ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya. Ang buong konsepto ni Jesus patungkol sa pangbabato, maraming mga mensahe doon na naukol sa ating pinag-uusapan natin dito. Lahat tayo ay may mga paniniwala. Lahat tayo ay perpekto at ang ibang tao ang problema. Sila ang kailangang hatulan at ilagay sa tamang oras at iayos. Dito sa Marcos 8, tanggihan ang sarili at sumunod sa akin. Pinalapit ni Jesus sa mga tao kasama ang mga alagad, sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ay sapagkat ang sino man nagnanais na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito. Dadapat ang sino man mawalan ng buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas niya ito.
Ano ang mapapakinabangan ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawala ang kanyang kaluluwa? Ano ang may bibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? Ito ay sapagkat ang sino mang magkakahiya sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito ay mapagkalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin ng anak ng tao pagdating niya sa kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ang mga banal na anghel. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, merong ilang nakatayo rito na sa anumang oras at sa anumang paraan ay hindi makakaranas ng kamatayan hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. Kaya madalang nating gawin yun sa ating sarili, ngunit kapag tayo talagang lalakad sa landas na ito patungo sa paggising ng kamalayan, dapat maging handa na gawin natin yun. Suriin ang ating sariling psikolohiya upang tingnan ang ating sarili ng tapat, ng walang paghuhusga, magtrabaho patungo sa pagbabago kung sino tayo. Ito ay isang mahirap na aspeto ng pag-aaral sa ating psikolohiya at ito ay isang bagay na mahirap tanggapin, ang mga pagkakamali sa ating sarili. Kailangan natin ang pagmamasid, pagmumuni-muni sa ating sarili upang maunawaan natin talaga ang konseptong ito, sapagkat karamihan sa mga tao mahihirapang gawin ito dahil muli upang maunawaan ito dapat tanggapin natin na hindi tayo perpekto. Pinapakita natin ang hindi kilalang bahagi ng ating kamalayan at kaisipan sa iba dahil dinadala natin ang parehong mga paniniwala at pagkabilib sa sarili. Pinapakita natin sa ibang tao ang bahagi natin na hindi natin nakikilala at wala tayong kamalayan sa bahaging ito ng ating sarili. Pagkatapos makikita natin ang nakatagong bahagi ng ating sarili na lumilitaw sa iba. Isang paraan para talagang makatulong maunawa ng pahayag na ito, tayo ay mapagpuna sa ibang tao at ang ibang tao ay magpapuna rin sa iyo. Pupuna rin sa iyo at sa ibang tao na ito ay matatagpuan sa loob ng ating sarili na hindi natin alam o hindi natin ninanais kilalanin. Tayo ay mga tao, lahat tayo ay may parehong mga depekto. Kaya sa susunod, kung may isang taong nakagawa ng kamalingan sa paningin mo, imbis na punahin, kondenahin at tusgahan, bakit hindi tayo tumingin sa ating sarili upang makita kung hindi ba tayo nagkaroon ng ganitong pag-uugali o emosyon? Kaysa tayo ay magalit o mangusga, kung sila ay nagagalit, isipin natin na mas makakabuti siguro na umalis na lang muna tayo sapagkat ang galit ay matigas na uri ng paniniwala sa sarili. Nakikita natin sa ibang tao kung sino tayo. Ang mga depekto na ating pinupuna, sila rin ay umiiral sa ating sarili. Alam natin na kung sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Yan ang sinusubukan sabihin sa atin ni Jesus. Sapagkat sila ay humahatol at pumupuna sa pag-ugali ng ibang tao at sa lahat ng tao na nandoon. Lahat ay hindi perpekto. Lahat ay may nagtataglay din ng iba't ibang depekto. Marahil nagkasalang ilan sa parehong pag-ugali kung susubukan nilang batuin ang isang tao. Kaya kapag tinitignan natin ang simpleng kwentong ito, kung sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato, tayo ay lumawak. Pinag-uusapan natin na eksaktong parehong konsepto. Maraming mga bagay na nakikita natin at tumutugon tayo sa ibang tao, ngunit lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay nagdadala ng parehong paniniwala. Nagpakita lamang sila sa iba't ibang mga antas, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang grado. Ngunit lahat tayo ay nagdadala ng parehong paniniwala sa ating sarili. Sa susunod na may makita tayong tao na nagdadala ng kanyang galit, isipin mo sa sarili mo na tayo ba kahit kailan ay hindi nagagalit? Wala bang bagay na nagpagalit sa iyo? Na kailangan hindi ka nagpakita ng galit? Hindi ba nawala ang pasensya mo? Mas magiging kapaki-pakinabang na bagay ito sa halip man na maging mapanghusga at tatulan ng ibang tao sapagkat hindi mo talaga alam kung ano ang mga pangyayari, panggigipit, mga pagsubok sa buhay,
ang mga pinagdadaanan nila, may mga kahulugan. Sa halip na manghusga at magkondena, pag-aralan natin ang ating sarili, tingnan ang ating sariling psikolohiya. Yan ang ating pinapayag. Dito sa Juan 8, si Jesus ay pumunta sa bundok ng Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya lahat ng mga tao, umupo siya at nagmistulang magturo. Dumating noon mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseyo, at may dalang isang babaeng nahuling sa pangangulong niya. Iniharap nila ito sa karamihan. Sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay mga katulad niya. Ano masasabi ninyo?" Tinanong nila ito upang subukin siya, at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gagawa ng kasalanan." Ang tingin natin sa ating sarili kasi ay perpekto. At tayo ay nasasaktan kung may nagmumungkahi na hindi natin gusto. Kung gusto mong sumama ang loob ng isang tao, maaari mo siyang insultuhin. Pero ano ba talaga ang insulto? Ang insulto ay isang bagay na hindi tumutugma sa imahe ng iyong sarili. Dahil kung sinabi sa iyo na ikaw ay magagalitin at mabilis mawala ng pasensya, ang alam mong paraan ay palagi makipagsagutan. Pero kung ikaw ay tapat sa iyong sarili, maaari mong sabihin, "Oo, may mga sandali na nagagalit ako." Ngunit ang tipikal na ugali ng tao ay kapag sinabihan sila ng hindi tumutugma sa kanilang gustong imahe ng kanilang sarili upang subukang mapanatili ang imaheng meron tayo, ang kakaibang mekanismo ang pagtatanggol sa sarili kung saan tayo namumulaklak at bumabangon agad upang ipagtanggol ang imaheng iyon. At yun ay isang paraan ng pag-igting at salungat na umiiral sa gitna ng sangkatauhan sa kabuuang lahi. Ngunit sa ating sarili, nais natin isipin na tayo ay perpekto at ipagtanggol ang pag-ibig sa sarili at ang imaheng iyon. At ang simpleng mungkahi, tayo ay nagkakaroon ng sama ng loob kung may ibang tao na magsasabi ng mga bagay na hindi tugma sa gusto natin. Ito ang modelo ng ating psikolohiya. Merong iba't ibang negatibong paraan upang tayo tumugon sa ibang tao. Maring tumugon tayo sa pamamagitan ng galit, pagkalumbay, depresyon o kawalan ng pagpapahalaga sa ating sarili. Maraming klase, mga uri ng iba't ibang psikolohiyal at panlipunan ng mga problema na nagre-resulta dahil lang sa pahayag ng iba. Kaya kung tayo ay tapat, tayo ay nagmumungkahi ng ibang bagay na hindi tumutugma sa ating nilikang larawan ng ating sarili, lumika ng isang reaksyon. Kahit sabihin nila na hindi ka matapat, isipin mo kung bakit nila nasabi ito at paano ito lumabas sa pananaw nila. Anong mga pangyayari ang nagbibigay dahilan upang sabihin nila ito? Isipin mo ulit kung ano nangyari kaysa biglang magalit at sabihin sa iba kung anong karapatan nila upang husgahan ka. Gamitin ang iyong buong pag-iisip. Hindi kinakailangang ipahayag sa pagsasalita sa pamamagitan ng maraming iba't ibang paraan upang maipahayag ang nararamdaman sa isang sitwasyon. Kung ikaw man ay nagalit, huwag mong hayaang maging pisikal o marahas at saktan mo ang ibang tao. Gayunpaman, anuman ang sabihin ng ibang na hindi mo nagustuhan, magkaroon ka ng reaksyon dito at ito'y magpapakita upang panatilian ang iba't ibang paniniwala sa sarili. Manatili ka dito, isipin ang tungkol dito, magbabad ka dito, kahit anong gawin mo, gayon pa man. Hindi ito ang paraan upang hawakan natin ang pagpapakita ng partikular na paniniwala sa sarili na mapagkondena, mapagpuna sa iba.
Kapag ginagamit mo ang iyong paniniwala sa sarili upang maghusga at magpuna sa kapwa-tao, ang pagkabilib sa sarili na ginagamit mo ay hindi perpektong bahagi ng iyong sarili at hindi banal na panig ng iyong sarili. Ang hatulan at husgahan ng ibang tao sa pamamagitan hindi perpekto ay walang anumang kahulugan. Ang paghusga, pagkundina, pagpuna sa ibang tao ay mga pagkakamali na dinadala natin sa ating kalooban. Dahil sa uli, ang kamalayan ng banal na kislap, ang kaluluwa, ay hindi mapanghatol at hindi mapanghusga. Sa ikalawang Timoteo, ang mga huling araw. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito'y inuusig ng bigat ng kanilang pagkakasala at itinutulak sa mga sariling pagnanasa. Lahat ng gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman di nila maunawaan ang katotohanan. At tulad ni Hanes, Habres, na sumasalungat kay Moses, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan, hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahalangalan, gaya na nangyari kila James at Jabres. Ito ang mga huling tagubilin. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtiyatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusik at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio, Lystra. Napagtiisan ko mga ito at ang lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusik. Samantalang ang masasama ay lalong magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinglang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw, patuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo nagturo nito sa iyo mula pa sa pagkabata. Alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. Isipin ang lahat ng magagaling na maestro. Isipin ang isang taong tulad ni Jesus nung siya'y nasa lupa at iba pang maestro. Kahit paano hindi sila nang hahatol, umupuna, umuhusga, sila ay tumatanggap. Sinusubukan nilang tulungan ang sangkatauhan na kung saan umahatol, pumupuna ng mga pag-uugali, emosyon, salita at kilos ng iba. Ito ang pagkakamali na dala natin sa ating sarili. Ang mga paniniwala sa sarili na dala natin sa ating kalooban, ang ating sariling mga depekto, ang humuhusga at pumipintas sa ibang tao. Kung tititigan natin o titignan, ito ay tila halos nakakatawa at hangal. Ngunit yun ang ginagawa nating lahat. Ang paniniwala at pagkabilib sa sarili nagbibigay reaksyon ng huhusga at pumupuna. Halimbawa, kung hinahatulan natin ng isang taong mamamatay tao,
Hindi nangangahulugan tayo ay kagaya niya. May potential tayong makapatay, ngunit hindi nangangahulugan na tayo ay mamamatay tayo. Kaya't ang paghatol sa isang bagay na immoral at hindi angkop na pag-uugali ay hindi nangangahulugan ng pagpapakita sa isang bagay na nagawa mo ito at pakiramdam mo kailangan sa lahat ng oras kung pinag-uusapan natin ng mga bagay tulad ng pagpatay at mga bagay-bagay na tulad nun ay labis-labis na. Ang issue sa moralidad ay maaaring hindi natin masiguro dahil maraming beses ang tumutukoy sa moralidad ay nakadepende kung anong idea at kultura sa natataging panahon ng isang lugar. Ito ang makakatukoy kung anong isang bagay na moral o hindi. Paano mo matutukoy kung ikaw ay may panukala at kapag sa iyong panig tunay mo sinasabi na ito ay hindi angkop na pag-ugali? Dito pumapasok ang buong konsepto ng pagmamasid sa sarili. I-observe ang sarili. At doon kailangan natin paghiwalayin kung ito ba ay galing sa biglang udyok ng isipan at dapat natin paghiwalayin ang nagmumula sa paniniwala sa sarili at kung ano ang nagmumula sa kamalayan. Dahil sa bandang huli, kung naghahanap ka ng kompas para sa moralidad, hindi ito nagmumula sa paniniwala sa ating sarili, kundi ang totoong moral na kompas ay ang kamalayan na mula sa mas mataas na antas ng ating sarili. Kung kaya't dapat pag-aralang maigi at gumugol ng maraming oras sa pag-oobserba sa ating sarili upang matutong maghiwalay at malaman ang pagkakaiba ng dalawang tinig na yon. Ano ang kalooban ng mas mataas na antas ng sarili? Ano ang sinasabi ng kamalayan? At kailangan ang paniniwala sa ating sarili ang humusga at iba pang klaseng bagay. Bakit mahirap pag-usapan ng tungkol sa pag-obserba sa ating sarili? At nakakapagod magtanong na magtanong. Ngunit yan ang mga bagay na dapat pagugulan natin ng maraming oras upang pag-usapan. Yung self-observation, yung consciousness, yung higher self. Dahil meron tayong mga katanungan kagaya ng ano ang tamang kurso ng aksyon? Ano ang dapat kong gawin dito? Paano ako dapat humatol? Ang sagot sa lahat ng iyon ay talagang patungo sa hindi pagpapagana ng ating paniniwala sa sarili o pagkabilib sa ating sarili. At kailangan natin pag-usayin at palakasin ng ating kamalayan upang magamit natin ito bilang gabay upang ang kamalayan ang maging kompas natin para sa moralidad at ito magmamaneho ng barko ng ating buhay. Hindi natin sinasabing lahat tayo may potensyal na maging isang mamamatay tayo, ngunit lahat tayo may potensyal na mapakawalan ng galit na ginagawa ng ilang mga tao sa kakatuwang pagkalabis na pananakit sa ibang tao. Ngunit ang ugat ng pag-ugaling yon ay ang galit. Ang ugat ng krimen na yon ay maaaring dahil sa paninibugho sa isang bagay na meron silang abilidad upang dalhin sa kanilang kalooban. Hindi natin sinasabi na okay para sa taong gumawa ng mga bagay na ganyan. Ngunit lahat tayo may pareho mga pagkabilib sa ating sarili. Lahat tayo ay nagdadala na pareho mga bagay sa ating kalooban. Higit nating naturo-turuan ang ating sarili upang talagang tumingin sa loob ng ating sariling psikolohiya kaysa sa paghatol at pag-uusga sa iba. Halimbawa, kung pinag-uusapan ng pera at pinansyal ng mga tao ay nakakakuha ng mataas na sweldo kagaya na nagtatrabaho sa publiko, sa gobyerno, at kung ikaw ay hindi kasali dito, ikaw ay mag-uusga at hatol sa mga taong nakakakuha ng mas mataas na sweldo. Kung ikaw ay nakakatanggap na mataas na sweldo, sisimula kang magbigay ng katwiran. May posibilidad tayong gawin ng mga bagay na tulad niyan sa lahat ng oras. Kung hindi ito nangyayari sa iyo, kung hindi ikaw nakakatanggap na mataas na sweldo, sasabihin mong ito ay isang problema dahil ang ibang mga tao ay hindi dapat nababayan ng ganong kataas. Pero kung ano tayo ang nakakatanggap ng mataas na sweldo, tayo may personal na dahilan kung bakit tayo ay nararapat makatanggap ng mataas na sweldo. Lahat ay nag-iisip na dapat kumita sila ng mas maraming pera, ngunit walang nag-iisip na dapat bayaran ng mas mataas ang tao ayon sa tama nilang ginagawa. Ito ay talagang kawili-wiling konsepto sa kung paano ang pag-uugaling iyon ay
ay nagpapakita kahit hanggang sa punto na ang taong kumikita ng mga sweldong daang-daang milyon, kung paano pa rin sila nakakayang tumingin sa kanilang sariling trabaho, sasabihin hindi sapat ang bayad sa akin, tulad ng sa ibang tao, na dapat masigit pa dito ang aking tinatanggap sapagkat ako'y masipag na manggagawa. Pinagko-compare natin na pag tayo malakas ang sweldo, sasabihin natin kasi magaling tayo. Pag may nasweldo natin, siya malakas ang sweldo, sasabihin natin dapat ako yung malaking sweldo. Ang saluhubin na yun ay patuloy na umiikot. Kung ikaw man ay makakuha ng 20,000 sa loob na isang taon o 100,000 sa loob na isang taon o 3 milyong piso sa loob na isang taon, pinananatili ang pag-iisip na hindi sapat ang binabayad na sweldo at patuloy na tumitingin sa iba pang mga tao. Gumagawa ako ng higit pa sa kanila at may higit na responsibilidad sa makatwid. Ako ay dapat mabayaran ng higit pa sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit nakikita natin lahat sa lipunan na nawawala lamang sa kontrol. Lalo na kapag tumingin tayo sa isang bagay tulad ng pagkakaroon ng karapatan na sa pera ng gobyerno na tila walang kaubusan at puno-puno mga pahayagan tungkol sa impormasyon tungkol dito. Inuhusgahan natin ang mga naglilingkod sa publiko at union, ngunit pareho lamang ang ating reaksyon. Wala talaga pera dahil may malaking kakulangan. Hindi natin kayang magbayad pa ng mas maraming tao. Pero umaasa ako na may makukuha akong isang magandang bonus sa Paskong ito dahil talagang nagtatrabaho ko ng mabuti at ginagawa lahat ng uri ng trabaho. Ito lamang ay isang halimbawa kung saan nakikita natin na nangyayari hindi lamang sa isang individual, ngunit sa antas ng ating lipunan at sa buong kultura din. Kapag hinahatulan natin o pinipintasan ng iba dahil sa sila ay nagagalit, bakit hindi ba tayo nagalit kahit minsan? Kapag hinatulan natin ang ibang tao o sinisita ang ibang tao dahil sa pagsisinungaling, bakit minsan ba hindi natin binagong katotohanan sa anumang paraan? Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga taong puro tungkol lamang sa kanyang sarili ang gustong pag-usapan, yung taong yan ay masyadong bilib sa kanyang sarili. Palagi sila nakipag-usap ng mataas tungkol sa kanilang sarili at palaging niloloko ang kanilang sarili. Bakit? Hindi rin ba tayo naging mayabang? Hindi rin ba tayo nagmalaki? Di ba? Nasasabik tayong ipagmalaking ating mga nagagawa at nais nating ibahagi ito sa ibang tao. Halimbawa, kapag nagmamaneho kami, nakita ka nagmamaneho ng mas mabilis kaysa sayo, sasabihin mong ang yaban ng baliw na yon. Kapag naman nakakita ka ng nagmamaneho ng mas mabagal kaysa sayo, sasabihin mo ang tanga naman parang pagong. Hindi na tayo makaalis sa kalsadang ito dahil sa kabagalan niya. Ganyan ang ginagawa natin, tinitingnan natin ang ating sarili bilang perpektong timbangan mula sa nalalabing sangkatauhan. Ginagamit natin ito upang masukat ang problema ng iba. Ang problema ay hindi tayo perpekto. Hindi yun ang sukatan ng buong bahagi ng sangkatauhan. May isa pang halimbawa, kapag may magandang nangyari sa atin, nais nating sabihin at ipamalita sa lahat. Alam natin talagang masaya tayo sa kung ano ang nakamit natin. Ngunit kapag may ibang nagsabi sa atin tungkol sa tagumpay naman nila, minsan sasabihin natin na manahimik ka na lang sapagkat narinig ko na yan, paulit-ulit ka na lang. Alam na namin lahat yan, hindi ka naman espesyal. Kapag may nakita kang nagmamaneho ng mali, tanungin mo ang iyong sarili, ikaw ba kailanman ay hindi gumawa ng anumang pagkakamali sa pagmamaneho? O pinag-uusapan natin ang taong lumampas sa red light o ng signal light or sumingit bigla sa atin kaya nawala ka sa konsentrasyon sa pagdadrive, ikaw rin ba hindi gumawa ng kahalangan sa kalsada? Maaaring nagawa mo rin mga tulad nito, ngunit lagi kang may perpekto at magandang dahilan para gawin iyon sa oras na yon. At ang ibang tao na gumawa nito ay baliw lang na kung saan gustong pumunta ayon sa iyo. Ang pag-inom ng sobrang alcohol, minsan maaari mong punayan ng ibang tao sa sobrang maglasing na para bang hindi mo naranasan magpunta sa ganong senaryo. Maging sa sobrang pagkain, may mga taong hindi nakakaranas nito, ngunit madalas, minsan sa isang punto ng ating buhay, nararanasan rin nating malasin o sobrang mabusog.
Kaysa maghusga tayo sa ibang tao, bakit hindi natin gamitin ng iba upang maging salamin, upang masukat natin ang ating mga sarili? Kagaya ng sinasabi natin na hindi dahil nagkaroon tayo ng reaksyon sa isang pagpatay sa makatwid tayo ay mamamatay tayo. Pero kapag nakikita natin ang aksyon at ang ibang tao, gamitin natin ito tulad ng isang lente upang masukat natin ang ating sarili. Maaari mong sabihin na hindi pa nagagawa ito dahil ang mga taong nagtutulog sa iyo para mainis ay ang kaibigan mo, katrabaho. Minsan ang taong nangiinis sa iyo ay mga taong kasama mo sa bahay. At ang taong nangiinis sa iyo o nagtutulog sa iyo upang maging mali ang mga aksyon, at huwag maging nating kalimutan na naiisip natin na tayo ang laging tama. At ito ay mahalagang bagay na dapat tandaan sapagkat madalas na tayo ay naglalagay ng grado at paniniwala para sa ating sarili. May mga tao sa ating buhay na nakaka-impluwensya sa atin sa maling paraan. Maaaring isang kapitbahay, katrabaho, kaibigan ng ating kaibigan, maging isang taong kasal sa miyembro ng pamilya o taong biglang naging bahagi ng ating pamilya, nagtutulak sa atin para magkaroon ng maling paniniwala sa ating sarili. Lagi nating tandaan na tayo ang taong yun para sa ibang tao, kahit sa halip na palaging hatulan ng taong yun o punahin ng taong yun, gamitin sila upang matuklasan ang mga bagay sa loob ng ating sarili. At yun ay isang kwento na binanggit ko tungkol sa isang tanyag na maestrong mentong. Lahat ng tao sa kanyang bayan ay maayaw sa kanya. Pumupunta araw-araw ang maestro at nagkakabit tuwing umaga kasama ang isang sikat na manghihilot na si Mang Tomas. Bumabangon siya at pumupunta upang makita ang mga taong ito. Gumugugol ng konting oras sa pakikipag-usap sa kanya at mga tao ay nagtatanong sa kanya kung paano niya natitis makipag-usap dito. At ang taong yun ay laging nagsasabing siya ay perpekto, siya ang magaling, pinakamatalino at masipag. Sabi ni Mang Tomas, sa lahat ng oras na ito na ginugugol ko kasama siya, hindi ko mapaniwala na aking natutunan tungkol sa aking sarili. Gamit lamang ang manifestasyon ng taong yun upang mahanap ang mga bagay sa loob ng aking sarili. Hindi ako nagbibigay ng reaksyon sa iba't ibang mga pag-uugali na lalaking ito. Sa makatwid, ginagamit niya ito bilang salamin upang tumingin sa loob ng sarili niyang psikolohiya. Hindi natin makikita ng direkta ang sarili natin psikolohiya, ngunit maaari natin gamitan ng ibang tao na parang salamin upang makita kung ano tayo. Yan ang pinag-uusapan natin. May isang kwento tungkol sa isang psychiatrist na nagtatrabaho sa isang psychiatry ward ng isang hospital at meron siyang 100 na pasyente. Sa loob ng 6 na buwan, ang psychiatry ward ay nagsarado dahil ang lahat ng 100 mga pasyente niya ay gumaling. At kaya tinanong niya ang psychiatrist kung paano niya pinagaling lahat ng mga ito sa maikling panahon. At sinabi niya, hinarap ko ang bawat issue ng bawat pasyente. Nakita ko kung ano ang refleksyon ng bawat pasyente habang gamit ang refleksyon din ng aking sarili. Ginamat ko sila ayon sa kung ano ang refleksyong ibinalik nila sa akin. Pinagaling ko ang mga yon ayon sa angkop sa bawat isa at ang lahat ay gumaling. Ibig sabihin, inisa-isa ng psychiatrist ang bawat pasyente at ibinabalik niya lang yung refleksyon para maunawaan ng pasyente kung ano yung kanyang problema. Ito po ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Meron pa tayong kasunod. God bless us all. Have a wonderful day. Ito po si Brad Ness. Marami pong salamat sa inyong lahat.